Magandang araw po. Ayos ba tayo dyan? Bago po sana natin umpisahan ang kwento ngayong araw, ay sana'y nakapag-subscribe ka na sa ating channel. Yun lamang po. Maraming salamat. Kwentuhan na. Unang tapak pa lang ni Mia sa Temple House ay namangha na siya sa sinaunang disenyo ng bahay. Sinauna kasi ang disenyo ng bahay mula loob hanggang labas. Maging ang mga kagamitan doon ay puro mga sinauna ngunit magagarbo. Sa dining room ng bahay ay makikita ang naglalakihang mga portrait ng yumaong may-ari ng bahay na si Biasi Taong. Sa mga silid tulugan naman ay nakadisplay sa iskaparating salamin ang mga gamit pandigmaan tulad ng espada, baril at iba pang mga kagamitan na preserved na lamang. Nagmistulang museum ang bahay sa dami ng mga sinaunang kagamitan doon. Ang pinakahumugot sa atensyon niya ay ang antigong bagay na nakasabit sa balkonahe. Ayon sa caretaker na si Jason, isang sinaunang orasan umano iyon. Ibinigay di umano iyon ng mga di matukoy na dayuhan sa sinaunang mga mandirigmang incheck. Matapos ibigay ang sinaunang orasan ay hindi na nakita sa lupa ang naturang mga dayuhan. Maging ang bakas ng mga ito sa mundo ay nabura. Marami na di umano ang nakalimot sa history ng sinaunang orasan na iyon kung paano iyon napunta sa mundong ito. Mangilang-ngilang tao na lamang ang nakakaalala sa tunay na history nito. Karamihan daw ngayon ay mali ang pagkakaalam sa pinanggalingan ng orasan. Tila nag-enjoy si Mia sa kwento ng matanda. Napangiti siya sa kasama niyang si Jun na magmula kanina ay nakabuntot sa kanya. Kasintahan mo ba siya? Hindi po. Nanliligaw pa lang po. Bulong ni Mia at nagpakawala ng nakakagigil ng ngiti. May tour sila sa lugar na iyon. Maya-maya ay magsiswimming sila sa ilog, papasok sa kuweba, magzi-zipline at kakain sa sikat na restaurant doon. Overnight ang tour nila doon. At sa Temple House na iyon sila magpapalipas ng gabi. Nang matapos mag-charge ng cellphone si Mia sa power bank ay nagsimula na siyang kumuha ng litrato sa mga sinaunang kagamitan doon. Maging ang magagandang view sa labas ng paligid ay kinuhaan din niya. Sa huli, binalikan niya ang sinaunang orasan at 3 beses na kinuhaan. Dahil sa labis na pagkamangha sa disenyo at itsura ng orasan, hinawakan niya iyon. Madulas pala ang katawan ng orasan at medyo malamig sa kamay. Hindi ito isang tipikal na orasan. Naiiba at namumukod tangi ang disenyo nito na hindi kayang ipaliwanag. Pang out of the world ang itsura nito. Lalo tuloy siyang nahiwagaan sa orasang iyon. Dala ng kanyang kuryosidad, hindi sadyang nahawakan at naikot niya ang isang kamay ng orasan. Ilang saglit pa, umikot-ikot ang 3 kamay ng orasan sa magkakaibang direksyon. May narinig din siyang click sound matapos gumalo ang mga kamay nito. Marahil ay nagpapatunay na nabuksan ng orasan. Hindi na ito huminto sa pagtakbo. Pagbalik niya kinahapunan, gumagana pa rin ito. Hindi na lamang niya iyon pinansin at ibinaling sa ibang atensyon. Nang matapos na ang tour nila kinabukasan, nagpaalam na sila kay Jay at sa iba pang nangangalaga ng bahay pagkatapos ay masayang nilisan ng Temple House. Naging masaya ang overnight tour nila sa lugar na iyon. Ngunit sa kanilang pag-uwi, isang malagim na aksidente ang naganap.
Nawalan ng preno ang bus na inarkila ng kanilang eskwelahan at bumangga iyon sa isang truck. 13 ang pasahero ng nasabing bus. Ang 3 estudyante at ang driver ay dead on arrival na. Lahat naman ng natirang buhay ay sugatan kasama si Mia at si Jun, pati ang professor ng nasabing subject. Nakarating pa sa media ang kaganapan at na-interview pa si Mia. Nang manood sila sa TV, nalaman nilang hindi lang pala sila ang nakaranas ng isang aksidente. Dahil ang balita sa lahat ng mga channel ay napuno ng headlines tungkol sa iba't ibang aksidente at weirdong pangyayari na naganap sa iba't ibang lugar at mga bansa. Muli na naman daw nagkaroon ng lindol sa Japan. Nagkaroon muli ng gyera sa Iraq. Winasak ng bagyo ang maraming lugar sa Australia. May mga tao at sasakyang bigla na lang nawala. Marami pang naganap na kakaiba. Nang sumunod na araw, ibinalita naman sa radyo na mahigit 10,000 aksidente at sakuna ang naganap sa iba't ibang panig ng mundo sa loob lamang ng isang araw. Kasama na roon ang aksidenteng nangyari sa bus na sinasakyan nila Mia. Nahiwagaan siya sa pangyayari. Halata sa boses ng mga mamamahayag ang pagkasintak at pagtataka sa kakaibang nangyayari sa mundo nitong mga huling araw. Nang magkita nga sila ni Jun, ay kinuwento niya ang narinig na balita sa radyo. 3 linggo makalipas ang aksidente ay muling nag-alay ng munting misa ang buong campus ng Our Lady of Fatima University sa mga estudyanteng namatay sa huling tour nila. Matapos ang misa, biglang sumagi sa isip ni Mia ang orasan sa Temple House na napakailaman niya. Ewan ba niya, ngunit bigla siyang tinutuban ng mga sandaling iyon. Kaya naman nagpasama siya kay Jun sa University of the East para puntahan ng isang taong nais niyang makausap. Saang UE ba? Tanong ni Jun. Doon sa Recto. Sagot ni Mia. Anong gagawin natin doon? Pagkasakay nila sa jeep, ay doon na ipinaliwanag ni Mia ang kanyang pakay. Nais niyang puntahan sa UE Recto ang dating history prof niya roon para tanungin ang isang napakahalagang bagay. Nag-iwan sila ng school ID sa baba pagkatapos ay pinagtanong kung nasa ng professor na si Mr. Wilmer Jordan. Nang ihatid sila sa opisina nito ay nakipagkamay sila sa lalaki at pinaupo naman sila nito. Ano palang mga pangalan nyo? Ngiting tanong ng professor. Biglang nangunot ang noo ni Mia. Sir, hindi mo na pa ba ako natatandaan? Ako si Mia, dating estudyante nyo rito. Ikaw po ang professor ko noon sa mga history subjects ko. Ay, pasensya na iha. Wala akong natatandaang Mia na estudyante rito. Kilala ko lang na Mia si Mia Khalifa. Ngayon lang kita nakita. Nagulat si Mia sa narinig. Napatingin siya kay Jun. Naguluhan siya sa sinabi ng professor. Sir, huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Imposible namang hindi nyo ako makilala close na close nga tayo noon. Palagi ka pa nga nagbibigay ng advice sa akin noong bumagsak ako sa isang math subject. Hindi nyo ba alam yun? Ihap, pasensya ka na talaga. Wala talaga akong natatandang naging estudyante kita rito. Dito ka ba nag-aral dati? Oo naman sir. Bago ako mag-aral sa OLFU, dito ako nag-graduate noon sa kursong journalism. Pasensya ka na talaga anak. I don't want to be rude pero I really don't remember you. Seryosong sabi ng lalaki. Ano nga palang pinunta nyo rito at bakit mo ako hinanap? May itatanong sana ako sa iyo sir tungkol sa isang orasan. Umaasa akong may alam ka about doon dahil naaalala ko noon mahilig kang magkwento sa amin ng mga weird na kaganapan sa history. Inilabas ni Mia ang cellphone at pinakita ang kuha niyang litrato ng antigong orasan sa Temple House. Alam mo ba ang tungkol sa orasan na to, sir?
Nang makita ng prof ang litrato ng orasan, nagbago ang timpla ng mukha nito. Inilapit pa niya ang mukha sa screen ng cellphone at pinagmasdan itong mabuti. Alam ko to. Ito ang Dalwogan Clock. Nagkatiginan si Mia at Jun. Ano ulit sir? Tanong ng babae. Dalwogan Clock ang tawag dito. Una itong nadiskubre sa China. Sila rin ang nagbigay ng term dito na Dalwogan Clock. Sa kabuuan ay Chin Chin Taberu, nang ibig sabihin ay time from other dimension, paunang wika ng prof. Ayon pa sa kwento nito, may isang unknown creatures noon ang bumisita sa China at ibinigay iyon sa ninuno ng mga Inchek. May sinabi raw ang mga nilalang na ito, ngunit walang nakakaintindi. Nang lumisan ang mga nilalang ay hindi na binalikan ng mga ito ang nasabing orasan. Nang galawin iyon ng isang Inchek ay tila na-activate ang orasan at nagsimulang magkaroon ng madudugong giyera sa iba't ibang panig ng mundo at sinundan pa ng malalagim na aksidente at kababalaghang pangyayari sa iba't ibang lugar. Doon nagsimula ang World War I o kauna-unahang digmaang pandaigdig. Marami rin daw ang eroplano at iba pang sasakyang pangtransportasyon ang misteryong nawala at hindi na nakita pati ang mga pasahero nito. Ang isa pa raw naging epekto ng pagkaka-activate ng Dalwogan Clock ay ang Mandela Effect kung saan maraming alaala sa memorya ng mga tao ang nagbago o napalitan. May mga alaala sa utak ng tao na alam nilang nangyari talaga kahit sa alaala naman ng ibang tao ay hindi ito nangyari. Tila ba nagkaroon ng time manipulation sa mundo kung saan may mga taong naaalala ang isang bagay o pangyayari na hindi naman talaga nangyari. Biglang naalala ni Mia ang kinuwento ng caretaker tungkol sa history ng orasan. Magkaiba ng kaunti ang version nito sa kwento naman ng professor. Pero mukhang mas legit ang version na sinasabi ng prof. Dahil sa kwentong iyon ng prof, tila naunawaan ni Mia kung bakit siya lamang ang nakakaalala na naging estudyante siya sa UE at naging professor si Mr. Wilmer Jordan na maraming alam sa history. Nakakalungkot isipin na hindi mabura sa alaala ng professor ang lahat ng alam nito sa history. Samantalang ang bonding nila noon ay hindi na nito naaalala. Hindi na niya yun gaanong inintindi. Nag-focus siya sa kwento ng prof. Sir, sa totoo, kamakailan lang nagkaroon kami ng tour sa Batangas. May pinuntahan kaming temple house doon kung saan ko nakita itong Dalwogan Clock. Naalala ko na napakailaman ko yung kamay ng orasan kaya gumana ito. Mula nang gumana muli ang orasan, ay sunod-sunod na rin ang mga aksidenteng ibanalita sa TV pati ang mga weird na nangyayari ngayon sa paligid. Aware naman siguro kayo roon dahil puro tungkol na sa aksidente at sakuna ang laman ng mga balita at pahayagan ngayon. Paliwanag ni Mia. Yes, nabalitaan ko nga rin ang mga yun. Paano kaya yun sir? Na-activate ko yata yung Dalwogan Clock kaya siguro nangyari ito ngayon. Pag-aamin ni Mia. Pero sir, nabanggit nyo kanina ang tungkol sa mga unknown creatures na nagmamay-ari ng Dalwogan Clock. Nabanggit nyo rin na ang malalim na term nito ay nangangahulugan ng time from other dimension. Ibig sabihin ba nito galing sa ibang dimension ang orasang iyon? Tumango ang professor. Marahil nga. Maaari ngang hindi lang tayo ang mga tao sa mundong ito ang nakakagawa ng mga imbensyon o teknolohiya. Maaaring may sarili ring imbensyon ng mga taga-ibang planeta. Sagot nito. Sa nakita ko, ang oras na nakaset sa Dalwogan Clock ay galing sa ibang planeta. Kaya nang mapadpad ito sa Earth at na-activate, hindi naging magandang epekto ng takbo ng oras nito sa ating mundo. Kaya na-apektuhan ng takbo ng oras natin dito. Maraming sakunang nangyari at maraming realidad o alaalang nagbago. Sa tingin ko, yun ang epekto ng orasang iyon. Pahayag muli ng professor. Ayon pa rito,
Lahat daw ng mga planeta sa kalawakan ay magkakaiba ang takbo ng oras at haba ng araw o panahon. Kaya kapag ang takbo ng oras sa ibang planeta ay dinala rito sa mundo, magiging malaki ang epekto nito sa takbo ng oras at panahon sa Earth dahil hindi sila compatible. Iyon ang dahilan kung bakit nagiging magulo ang takbo ng oras sa Earth dahil sa pagkaka-activate ng dalwagan clock na nagmula pa sa ibang panig ng kalawakan. Ganyan din ang mangyayari sa ibang planeta kapag nagdala tayo ng teknolohiya roon na may kinalaman sa oras na nagaling dito sa Earth. Kapag ang technology na nagmula sa Earth ay nag-activate sa ibang planeta na may sarili ring oras at panahon, magdudulot din ng malaking pagbabago ang bagay na iyon sa mismong planeta. Paliwanag ng professor. Paano natin mapapahinto ang dalwagan clock, sir? Nag-aalang tanong ni Mia. Yan ang di ko alam. Malungkot na sabi ng professor. Paano kaya to, sir? Kung na-activate ko nga ang orasan kaya patuloy na dumadami ang mga sakuna sa mundo at maraming alaala ang nagbabago. Malungkot na tinig na sabi ni Mia. Wala tayong magagawa. Hanggat tumatakbo ang oras, mangyayari ang mangyayari. Tugon ng professor. Pagbaba ni Mia ay nagpaalam na sila sa professor at nagpasalamat sa oras na ibinigay nito sa kanila. Walang anuman, Iya. Basta't kapag ka nakuha nyo ang orasan, dalhin nyo sa akin. Susubukan nating hanapan ng solusyon ng problemang ito. Iting sabi ng professor. Nang mapasulyap si Mia sa di kalayuan, napansin niyang wala na sa quadrangle ang rebulto ni Luwalhati. Sir, nasa na pala ang rebulto ni Luwalhati? Puna ni Mia. Sino yun? Anong rebultong tinutukoy mo, Iya? Wala kaming rebulto rito. Muling nagulat si Mia sa narinig. Pero sir, matagal nang nakatayo sa school na to ang statue na yun. Lahat ng student at prof dito ay alam yun. Naaalala ko pa nga noong nag-entrance exam pa lang ako rito, inilibot kami noon sa loob ng school na to habang hinihintay ang result ng exam. At malinaw pa sa alaala ko na nabanggit din sa amin ang history ng statue na yun. Hindi yun pwedeng mawala. Medyo tumaas na ang boses ni Mia. Kaya inawat na siya ni Jun at niyayang lumabas. Kung makasigaw ka kanina dun sa prof, parang gusto mo pang gumawa ng iskandalo. Pananalita sa kanya ng lalaki. Kasi naman, pati ang statue ni Luwalhati ay nawawala sa realidad. Sabi pa nga sa amin, siya raw ang pinakamatalinong estudyante roon kaya nagkaroon siya ng statue. Hindi ako makapaniwalang pati yun ay nabura na rin sa alaala ng lahat. Ito, tingnan mo to. Ipinakita ni Mia ang dating school ID niya noon sa UE. Kung saan nakatatak sa bandang gilid ang larawan ng rebulto ni Luwalhati. Iyon na lamang ang tanging ebidensya na magpapatunay sa dating realidad na kanyang sinasabi. Ano naman ang gagawin mo? Babalik ka na naman doon para lang ipakita yan? Pwede ba? Huwag ka nang gumawa ng iskandalo. Umuwi na tayo at ayusin ito sa ibang araw. Hindi ako gagawa ng iskandalo. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat na ito ay epekto ng Mandela Effect. Maraming nagbago sa realidad. Kagagawan ko ito dahil sa pinakailaman ko pa ang orasang iyon. Mabuti pa samahan mo na lang ako. Saan na naman? Inis na wika ni Jun. Napakamot na siya ng ulo. Nagpunta sila sa dating bahay ni Mia sa Recto, kung saan siya tumira noong sa UE pa lang siya nag-aaral. Pagdating nila roon, wala na ang bahay. Isa na iyong bakery at iba rin ang may-ari ng lupa. Alam niya kung bakit bakery na iyon ngayon. Nasunog ang bahay na iyon noong nakaraang taon at nabalitaan niyang ginawa ng bakery iyon ng bagong may-ari. Nagtanong siya kunwari kung kailan nagganap ang sunog sa bahay na iyon. Sinubukan niya ang alaala ng bagong mga tao roon. Pero nagulat siya nang sabihin ng tindera na wala namang naganap na sunog doon. Ang bakery raw na iyon ay matagal nang nakapwesto roon mula noong 1997. Nakipagtalo si Mia. Bakit hindi niyo maalala ang sunog na naganap dito? Nasunog ang bahay na to noon at nang maipaayos to ay binili ng ibang tao sa kanila ginawang bakery ito. Yun ang totoo. Bakit hindi ba ninyo matandaan? Bago pa tuluyang uminit ang ulo ni Mia ay muli siyang inawat ng lalaki at niyaya ng umuwi. Habang nasa jeep sila,
Sinabi ng babae na kailangan nilang bumalik sa Batangas sa susunod na araw para balikan ng dalwogang clock sa Temple House. Umayaw ang lalaki sa una pero nangako ang babae na sasagutin na niya ang panliligaw sa kanya kapag sinamahan siya. Sa huli ay tumanguna ang lalaki. Pagbalik nila roon kinabukasan, laking gulat nila dahil wala na sa Temple House ang orasan. Hindi na rin sila kilala ng caretaker na si Jay. Maging si Jun ay nagulat dahil fresh pa sa alaala nito ang lahat ng mga ginawa nila noong mag-tour sila roon. Nasaan na ho ang orasan? Mayroon hong orasan dito na nakasabit eh. Itinuro pa ni Mia ang pinagsasabitan dati ng dalwogan clock. Matagal nang wala rito ang orasan na yun, iha. Nang pumanaw ang may-ari nitong bahay kasama ng inilibing sa kabaong niya ang orasan pati ang iba pang mga alahas niya. Paliwanag ng matanda. Saan namin makikita ang pinaglibingan niya? Nang ituro ng matanda ang sementeryo kung saan nakalibing ang may-ari ng Temple House ay agad nila iyong pinuntahan. Nagganap pa sila ng pala sa sementeryo at hinukay ang libingan nito. Nang mahukay na nila, tumambad sa kanila ang kabaong nito. Pagbukas nila roon, bumungad sa kanila ang labi ng matanda. Palansay na lamang ito at sira-sira na rin ang suot na damit. Nandoon pa rin ang mga alahas nito at nasa bandang paanan nito ang dalwogan clock. Nang makuha nila ang orasan, ay agad din silang bumiyahe pabalik ng Maynila. Nang makarating na sila sa Maynila ay inabutan sila ng malakas na bagyo. Hindi pa man din sila nakapagdala ng payong. Sa sobrang lakas ng bagyo ay halos lipa rin sila. Dahil sa lakas ng hangin at bagsak ng ulan ay nabitawan ni Mia ang dalwagon clock. Tinangay ng hangin ang orasan at nadaanan iyon ng isang sasakyan. Nang mawasak ang dalwagon clock ay unti-unting nahilo si Mia hanggang sa mawalan ng malay. Paggising niya, nasa isang bus sila. Bumaba sila pagkatapos at pumasok sa isang Temple House. Naglibot sila roon hanggang sa makita niya ang dalwogan clock na nakasabit sa balkonahe. Pagtingin niya roon ay bigla niyang naalala ang lahat ng nangyari. Napagtanto din niyang naulit ang pangyayari kung kailan kakarating pa lamang nila sa Temple House. Tinawag niya si Jun at pinakita ang orasan habang kinukwento ang lahat. Pero laking gulat niya dahil hindi na iyon naaalala ng lalaki. Sabi ko sa'yo, kapag balik natin dito, sasagutin na kita. Kaya ito, sinasagot na kita. Oo, mahal din kita, Jun. Nanlaki pa ang mga matang sabi ni Mia. Ano bang sinasabi mo, Mia? Hindi kita nililigawan. May girlfriend na ako at ikaw pa nga ang nagreto sa akin nun, di ba? Alam mo, pagod ka lang. Dahil ang taas kaya ng lagnat mo, pagsakay natin sa bus. Ang haba pa ng tulog mo kanina. Magpahinga ka na muna. Baka pagod pa ang utak mo kaya kung ano-anong pinag-iisip mo dyan. Hindi makapaniwala si Mia na nagbago na rin ang realidad sa kanila ni Jun. Nanlumo siya sa nangyari at ibig niyang maiyak. Parang gusto niyang isiping panaginip lang ang lahat pero hindi. Alam niyang nagulo ang takbo ng oras at panahon dahil sa pangingialam niya sa orasan na matagal nang nananahimik doon. Pagsulyap niyang muli sa kinaroroonan ng dalwogan clock, namilog ang mata niya. Nang lapitan iyon ng isang kaklase nila at inikot ang kamay ng orasan.